Memphis mas tumatangkad, may nakuha pang isang 7-footer. Jaylen Brown sinabing awkward ang makasama si Ben Simmons dahil sa panglalait nito noon sa kanya. At 2 beses na All-Star Center, mauunahan pa ang Warriors ng Lakers. Ang Memphis Grizzlies ay isang kupo ng binuo sa paligid ng kanilang core na sina Ja Morant, Jaren Jackson Jr. at Desmond Bane sa mga nakaraang season. Ngunit nagbago ang lahat ngayong off-season matapos silang gumawa ng malaking trade para ipadala si Bane sa Orlando Magic kapalit ng ilang draft picks at 2 manlalaro. Matapos ang pagkatalo sa unang round ngayong taon, maghahangad ang Memphis na bumawi sa susunod na season. Sa iba pa nilang galaw ngayong off-season, nagbigay sila ng contract extensions kina Jackson Jr., Santi Aldama at Cam Spencer habang pinirmahan si Ty Jerome at nag-trade up para mai-draft si Cedric Coward. Sa halos kompletong rotation, muling gumawa ng panibagong deal ang Grizzlies para mas mapaghandaan ang kanilang roster para sa training camp. Ayon sa ilang ulat, pinapirma ng Grizzlies si Lawson Lovering, isang big man sa Summer League at former 7'1" player ng Utah Utes, sa isang Exhibit 10 deal kasama ang Memphis. Tungkol sa detalye ng Exhibit 10 contract, pinapayagan nito ang Memphis na isama si Lovering sa training camp at nagbibigay sa kanila ng kakayahang i-convert ito sa two-way contract bago magsimula ang season. Interesante si Lovering bilang manlalaro dahil sinimulan niya ang kanyang karera sa Colorado Buffaloes bago lumipat sa Utah para sa kanyang huling 2 season. Ang kanyang pinakamahusay na season ay noong senior year niya kung saan nag-average siya ng 8.4 points at 4.9 rebounds. Ang pinakamahusay niyang laro sa Las Vegas ay laban sa Portland Trail Blazers kung saan nagtapos siya ng 10 puntos at 6 na rebounds. Isang beses pa lang nakalampas sa unang round ng playoffs ang Grizzlies mula noong year 2016. At kung makakatulong man si Lovering para mabago iyon sa susunod na season ay hindi pa tiyak. Sa ngayon, kailangan muna niyang patunayan na karapat-dapat siyang manatili sa NBA. Anong masasabi nyo ngayon mga kaibigan sa lineup ng Memphis sa susunod na season? Sa ibang balita naman, magkakaroon ng bagong anyo ang Boston Celtics para sa paparating na 2025-26 season. Mula nang mapinsala si Jason Tatum ng punit sa kanyang Achilles tendon sa playoffs, nagbago ang lahat para sa Boston Celtics. Dahil dito, mas lalong lumala ang dilema ng Celtics kung dapat bang buwagin ang kanilang koponan sa gitna ng mga alalahanin tungkol sa second apron at ngayon ay nasa isang rebuilding phase na ang team para sa darating na season. May mga puwang pa rin sa depth chart ng team at katulad ng pansamantalang pagkuha kay Georges Niang, pinag-aaralan din na kunin si Ben Simmons bilang karagdagang lalim sa roster. Maaaring pumirma si Ben Simmons sa Boston Celtics. Free agent na si Ben Simmons matapos mag-expire ang kanyang panandaliang kontrata sa Los Angeles Clippers. At ngayon nakabilang ang Boston Celtics sa mga posibleng mapuntahan ni Simmons, tinitingnan na sila bilang seryosong kandidato para sa dating number 1 overall pick. Ayon kay NBA insider Ari sa X, si Ben Simmons, isa sa pinaka-in-demand na free agents ngayon, ay inaasahang pipirma sa Boston Celtics ayon sa mga sources sa liga. Simula pa lang ng free agency ay aktibo na ang Boston sa paghahanap kay Simmons. Dagdag pa ng mga source, minaliit noon ni Jaylen Brown si Ben Simmons. Dahil wala si Jason Tatum, para sa buong susunod na season, si Jaylen Brown na ang aasahang manguna sa opensa ng Boston Celtics. Ngunit maaaring maging alanganin ang samahan ng dalawa dahil sa mga nakaraang pahayag ni Brown na minamaliit ang kakayahan ni Simmons sa shooting noong year 2019. Inamin ni Brown na tinutokso nila noon si Grant Williams sa team gamit si Simmons bilang halimbawa. Ito ay matapos magsimula si Williams ng season na may 0-25 shooting from the 3-point range. Ayon sa ulat ng NBC Sports, sinabi ni Brown, tinatawag namin siyang Ben Simmons noon pero nakashoot siya at nasundan pa kaya saludo sa kanilang dalawa. Nangyari ito sa panahong binabati ko si Simmons ng mga fans dahil sa kanyang laro sa Philadelphia at hindi rin nakatulong ang mga biro mula sa kapwa manlalaro. Sa year 2016 NBA Draft, 2 pwesto ang pagitan ni Simmons at Brown. Kung magsasama silang dalawa sa Celtics para sa susunod na season, mukhang kailangang magbigay ng paumanhin si Brown. Anong masasabi nyo dito mga kaibigan? Sa sumunod na balita naman, maaaring magkaroon ng panibagong dagdag pa ang Los Angeles Lakers sa kanilang roster ngayong off-season. Matapos ang mahinang pagtakbo sa postseason, naging aktibo ang Los Angeles Lakers ngayong tag-init sa pag-asang mapalakas ang kanilang koponan. Sa katunayan,
nakagawa na ng ilang mahahalagang pagdaragdag sa roster si General Manager Rob Pelinka, kabilang sina DeAndre Ayton, Jake LaRavia at Marcus Smart. Ang pagkuha ng isang elite na sentro ay marahil ang pinakamahalagang gawain ni Pelinka ngayong offseason at naisa katuparan niya ito sa pagdating ni Ayton. Gayunpaman, maaaring sabihing kailangan pa rin ng Lakers ng isang dekalidad na backup center. Ayon sa ulat, kinukonsider ngayon ng Lakers at maaaring tulungan sila ni Luka Doncic na kumbinsihin na makuha si Nikola Vucevic na lumipat sa Los Angeles Lakers. Bagamat muling pinirmahan ng Lakers si Jackson Hayes, ang isang manlalaro na may kalibre gaya ni Nikola Vucevic ng Chicago Bulls ay tiyak na magiging malaking upgrade. Higit pa rito, dahil matagal nang nasa radar ng Lakers si Vucevic, nangangahulugan ito na mataas ang tingin ng organisasyon sa kanya. Noon, tumanggi ang Bulls na makipag-trade sa purple and gold tungkol kay Vucevic. Dahil dito, unti-unting bumaba ang trade value ni Vucevic at inaasahang magkakaroon siya ng buyout ng kontrata kasama ang Bulls. Gustong-gusto ng Laker Nation na makuha ang 34 na taong gulang na manlalaro at maaaring makatulong si Luka Doncic sa misyon na ito. Paano? Simple lang, pareho silang may parehong ahente, si Bill Duffy. Nangangahulugan ito na kung makumpleto ni Vucevic ang buyout, maaaring magkaroon ng upper hand ang Lakers sa negosasyon. Ang 2 beses na NBA All-Star ay nagbigay ng huling 5.5 taon ng kanyang karera sa Bulls, ngunit malinaw na ang kanilang pagsasama ay malapit nang matapos. Lalo pang pinalala ang sitwasyon ng mga komento ng dating bituin ng Orlando Magic na si Evan Fournier. Tinuligsa ni Fournier ang Bulls habang binabanatan si Vucevic matapos nitong punahin ang kanyang paglipat sa ibang bansa. Napatunayan na ni Luka Doncic na kaya niyang humikayat ng mga bituin. Sa unahan ng kanyang unang buong season kasama ang Lakers, ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang maibalik ang dating kaluwalhatian ng Lakers. Sumailalim na siya sa isang malaking pagbabago upang patahimikin ang kanyang mga kritiko. Bukod pa rito, aktibo si Doncic sa pag-recruit ng mga manlalaro para sa Lakers. Inamin ni Marcus Smart na malaking dahilan si Doncic kung bakit siya lumagda sa Lakers. Kinilala rin ni Ayton ang papel ni Luka sa kanyang desisyon na sumama sa Purple and Gold. At huwag nating kalimutan na pareho rin ng ahente sina Ayton at ang Slovenian superstar. Kaya't kung nabigyan na ni Doncic ng inside track ang isang star, walang dahilan para pagdudahan na magagawa niya rin ito kay Vucevic. Isa rin sa interesado sa Bulls Center ay ang Golden State Warriors na siyang naghahanap ngayon ng sukat bilang priority. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Mauunahan ba ng Lakers ang Golden State kay Vucevic?